Hi there everyone. So, hapon na dito sa Langley, BC at almost mababa na yung araw, no? But still, kitang-kita pa rin yung mga flowers ng yellow hostas ko. Ayan, kita nyo. Blooming lahat. Ito. Okay. So, as we celebrate our 20th year, sabay-sabay na namulaklak itong mga hostas. My God. Tignan nyo, all around. Gusto ko na nga tanggalin at pinupuntahan ng mga bees. Natatakot tuloy ako. Ito yung aking bromeliad. Isa kong klaseng halaman na pinagsama ko sa isang paso. Yellow and orange. Ganda. Super lago. So, ginigri talaga ako. Yan. So, as we move around, pita ko lang sa inyo in celebration. Nagtayo ng tolda yung anak ko, pero kanina pa sila kumain dito. Wala na ngayon kasi nag-swimming sila. Kasi they maximize the day na off yung anak ko to celebrate. Ito na yung aking strawberry. So, ganyan. Araw-araw mamimitas ka kasi sa 8 pots, actually 9 pots lahat yan. Pero bawat post, 4 lang. Meron kasi akong isa doon sa kabila, nandun sa deck. So, kita nyo, dami oh. Ang totoo daw, BC berries, medyo maliliit compared dun sa strawberries coming from California. But, mas sweeter siya. At saka mas malambot. Parang, yun yung kaibahan niya. Sweet, smaller than ano. So, tama-tama, ngayong nagse-celebrate kami ng aming anniversary. Halos lahat ng aking mga strawberry pot may bunga. Yan o. Yan. Siguro na nagpapasalamat kay Lord. So, ito, meron kaming tolda. White tolda. So, mamayang gabi, dito kami magdi-dinner uli. Kasama ng mga bata after they went out swimming. They really wanted to maximize the summer. So, ayan. Thank you, Mama Mary, for bringing us here and for all the graces that you have given us. Especially, you guided us and you made our journey in this new country very peaceful and smooth. So, maraming salamat, Mama Mary. I know, lagi kayong nag-guide sa amin. No, lagi nyo akong pinapaalalahanan. I can feel that. So, ito pa, oh, tingnan nyo, dami, oh. Meron, oh, nagtatago, eh. Oh, tingnan mo, napakatamis nito. Makakain mo, Nara. Right there and then. Kaya lang, hindi ko makuha kasi mamaya gusto ng apo ko siya mamimitas. So, ito, napitasan nila kanina, pero may mga bulaklak pa. So, yan. Ito, ang dami, oh. Yan. So, yung mga fern na nabili ko, nandyan na. May roses pa doon sa likod. Malaki. Ito yung roses na orange. Pero yung sa taas nito, nano na namin. Ito yung plum. Yan yung plum na ano, siguro supposed to be mahihinog na to eh. Ako, naputol pa. So, yan. Dami niyang bunga. Daming bunga ng plum. Siguro mga 1 month from now, mahihinog na to. Ito yung aking small vegetable garden. This is the zucchini. Kita nyo? Daming bulaklak eh, no? Ito yung aking cucumber. First time lang kami nagtayo ng ganito ng asawa ko. Pero hopefully, maging successful kami. So, ito yung aming small veggie garden. So, sa 25th year, ngayon lang kami nagpataas ng cucumber. Yan. So, yung aking climbing hydrangea, first time na naging ganito kalago.
So yan, let's move. Ito na. So dyan kami magdi-dinner mamaya. Pagdating ng mga bata after ng swimming nila. So ito yung aking nakikita nyo na yung grapes sa taas. May mga bunga na pero maliliit pa. Ito yung fern. Kasi paborito ng asawa ko tong fern eh. So pinabayaan ko siyang mamili. Anyway, minsan lang naman niya sa isang taon. Meron kaming fern na perennial. Ito ay this is Boston pear fern. I don't know kung tutubo ito uli. Pero na nagsisimula ng mamulaklak at magbunga. May mga fruits na yung grapes. So, ito mga ginagawa ng asawa ko. Tignan nyo. To teach is to touch life forever. Happiness lives in the heart that love. So yan, yun yung mga collection ng husband ko. Yan. The only way to have friend is to be one. Totoo yan. Happiness is what you think, what you say, and what you do are in harmony. So yan, lagi. Yan mga collection niya. No? Sometimes, yung mga ganyang quotation nag-guide yan sa atin in our daily life. So ito. Yan. Ito. Yung aking mga dahlia. And of course, continuous ang growth. Yung aking astilbe. Tingnan nyo yung astilbe ko. My goodness. Oh. Talaga kung mamulaklak ang astilbe. Grabe. Iisa lang siya pero parang napakayabang ng kanyang pag-ano. Tapos yung dahlia, ayan. So, dami. For 25 years, ang daming nangyari. Pero ito lang yung isa sa pinakamagandang nangyari. Ito yung hydrangea. Pinasok namin dito kasi nga, yung medyo mainit. At ayoko nasusunog ang mga dahon nila, puti at pink. So, wow, very proud, no? So, we went inside the gazebo. Ito na yung aking hiding place. Usually, dito ako nagbablog. No, ito. Pero, gawa to ng asawa ko. Ito yung gift niya sa akin ng aking 71st birthday. Ang daming ipagpapasalamat sa Diyos, no? Sa lahat ng mga blessing na binibigay niya sa akin at sa aming pamilya. So, naging daily activities ko, part ng daily activities ko, ang pagrorosaryo at pakikinig o pag-join ng daily TV Mass. Kasi medyo malayo-layo yung simbahan sa amin. I don't drive. And usually, tulog pa yung mga kasama ko. During that time, yung schedule ng Mass ay 8 to 8:30. So, tulog pa sila. So, hindi ako nagpapadrive ng ganun kaaga. Baka ma-disrupt sila. And they're working. Ako, nasa bahay lang. Kaya, I decided to join the daily TV Mass na nagiging guide sa akin kasi ang ganda-ganda ng mga homily. Naintindihan ko na nga, parang nagbabasa ako daily ng Bible kasi when they do the first and second reading at saka yung gospel for the day, nakikita mo doon yung para kang nagbabasa ng New at saka Old Testament, no? Kaya naaalala mo o pinapaalala nila sa'yo sinong saints ang sineselebrate sa day na yun, na sinasabi nga nila tayong mga Katoliko, dalawang bagay, no? Sabi, bakit daw tayo sinasamba natin ang santo samantalang dapat si Jesus Christ lang. So ang pagpapaliwanag ng isang pare na nag-celebrate ng Mass, hindi natin sinasamba ang mga santo, because we give them honor. We give them honor because their lives teaches us ano yung mga ginawa nila na nagsisilbing modelo para sa atin, para mapalapit tayo sa Panginoon. So, ngayong ngayong nakita ko yung beauty ng
pagsisimba araw-araw, kahit sa TV, ay talagang nagiging magaang sa akin ang daily life. Daily life ko magiging magaang, guided ako. At the same time, hindi ako masyadong nag-iisip. Whatever we have, kahit maliit lang yon, ay masaya na ako. Hindi ako nagnais pa ng kung ano-ano sa buhay. Parang sa akin, very sufficient na ako at this point in my life. No, yung mga anak ko, hindi naman kami pinababayaang mag-asawa. So, they take care of us, they take care of our needs. Hindi kami nakadepende sa kanila. We have our own money. We can spend whatever we need to spend. Hindi kami kinokontrol. Yun parang meron kang peace of mind. Iba yun, no? So, as we step towards the 21 year, another decade, hopefully, another decade, para makita ko naman mag-debut ang aking apo. Maraming experiences in the last 20 years na masasabi kong ang ganda, no? Yung ang ganda-ganda ng mga bigay ni Lord sa aming pamilya, sa aming buong pamilya, no? Yung mga anak ko, sabi ko nga ang tagal, ano? 4 na yung drivers ko. Pero iba-iba ang schedule nila. At hindi kami nagdi-demand na i-drive mo naman ako sa simbahan. Hindi ako personally ayoko mag-demand kasi nga alam ko nagtatrabaho sila, no? Tapos meron na akong 3 apo. Meron akong 4 na driver, may 3 akong apo. Meron kaming isang, masasabi naming maliit na bahay. May lupa na kung saan kami nag-enjoy ng mga pagtanim. Ano pa ba ang mga graces na binigay sa akin? Meron akong isang mabuting asawa na very sensitive sa mga needs ko. So pagka, ang nagkataon lang, pareho kami ng needs, no? Yung gusto namin, yung magandang garden, simpleng buhay, pero merong kapayapaan, no? Hindi kami masyadong naglalakbay, although this year and last year we were given the opportunity to travel dun sa isang province ng Canada, yun sa Alberta. Last year sa Edmonton, ngayon dinagdagan, nagpunta pa kami sa Calgary and Edmonton, kung saan nag-enjoy yung aking mga apo na makita yung mga prehistory information about dinosaurs at saka other living things na nag-exist before their time. So, tuwa ako kasi yung apo kong bunso talagang fan ng dinosaurs. Yung isa pang babae, yung panganay ng anak kong bunso, hindi niya love ang dinosaur. Pero when she saw and heard the story about dinosaur, she learned to love. Sabi niya, okay, now I appreciate why Eli loved the dinosaur so much. So si Maggie, yung unang-unang apo ko na grade, she will be in grade sa atin parang first year college, pero dito grade 9. So nasa high school na siya, first year high school. So siya talaga, din siya, fan din siya ng dinosaur, pero di as fan ng aking bulsong apo. So, yon, happy ako sa lahat ng nangyayari sa buhay ko at sa buhay namin bilang pamilya. Hindi man kami naglalakbay sa ibang bansa. Yung naging satisfying lang at rewarding ang buhay namin dito sa Langley, especially sa Langley, kasi 10 years na kami sa Langley by November. And the first 10 years we had it in Surrey, another city, but very close to Langley. So, ang ganda. Itong background habang nagsasalita ako ay gawa ng asawa ko. Binigay niya to sa akin. Ginawa niya to in my habang nagpapahinga ako after the accident, after the fall I had. So ginagawa niya to habang nakahiga ako.
ginawa ko to, pero ibang style. Siguro hindi niya type yung style ko, at saka hindi ko na nga natapos. Kaya ito, ginawa niya ng bago. And it worked naman na maganda. Tapos lahat ng angel ko, pino mo yun, nakaibabaw na. Sa side. Kasi yung bahay ko, parang pag nilagay ito mga angel, baka sabihin napakasanto ko naman. Pero talagang, sa totoo lang, talagang mahilig talaga ako sa angels, At saka yung agaganda, yung gusto ko, yung pagaganda yung mukha, very, yung parang nasa langit ka, so parang nakarating na ako sa langit, Pero, itong place na to, gazebo, yan nga, gazebo. So, ito din, magte 10 years na. Kasi nung bago kami dito, may natira pa akong pera out of my pension from the Philippines. Binili ko ito kasi sabi ko, gusto ko meron akong pananahian. Pero hindi naman naging panahian kasi minsan malamig dito, To, yung place na dinibote ang asawa ko para invite ko daw yung mga friends ko just in case magbibisita sila. Kasi siyempre, mas maganda rin na meron kayong privacy ng mga friends kasi minsan may pag-uusapan kayo na hindi dapat nakikinig ng mga bata. So, ito, gusto niya to. So, he specifically intended this one as my me place. Yan. So, bababa uli ako at titignan natin uli iba ko pang mga tanim sa loob ng 10 years dito sa Langley. Yan. Ito yung yan. Ito yung strawberry fields ko. Sabi ko sa inyo. Yan. Ito yung bird fields. Yung aking lavender. Lumaki na yung lavender ko. And then ito na ang blackcurrant. Nawala. Ito yung bunga ng blackcurrant. Yan po yung bunga. Isang uri din yan ng berries, Meron ng hinog. Ito ang hinog. Yan. Yung hinog na yan. Matigas pa. So, hindi pa ready for pick up. Ibang klaseng hydrangea, ibang klaseng yan. So more or less this is the gate leading to, and then I still have some small garden. Ito po yung Mayana ang ganda. So, yan. Dito muna po tayo sa to at mamaya meron na naman ako sa inyo ikukwento. Bye for now. I'll look us again at sana po maging inspirasyon nyo itong mga kwento ko kahit short lamang. Bye. Thank you for watching.